Okay, bali ulitin ko lang yung ano no, yung ating suggestion dito sa pag-customize ng ating mini rice mill machine. Bali ulitin ko lang dahil medyo magulo yung una kong ginawa. So ganito ang ating plano no. Gawa natin ng strainer or dirt separator itong rice mill machine para ma-maintain natin yung kanyang ano no, yung especially yung screen no. So importante natin salain yung mga dumi, ihiwala yung dumi ng palay bago pumasok diyan sa ano sa machine. So ganito ang ano ang suggestion ko. Kasi sinukat ko na to, bali ganito ang aking naisip. Bili lang tayo ng ano ng angle bars na gaya nito, yung frame na to. Pero yung angle bars na yon ay slatted, meron ng butas, mga butas, ready na. So hindi na tayo magwe-welding. Puro joining na lang ng tornilyo ang gagawin natin. So karamihan naman sa atin hindi nagwe-welding. So ganoon na lang, itutornilyo na lang and connect na lang yung sides and corners. So unang gagawin natin, maglalagay tayo ng, ilalapat lang natin yung angle bar dito. Straight yan, pataas, ganyan. Yan. Ang sukat nito ay 3 feet. Sinukat ko na yan, no? From here to dun sa dulo ay 3 feet. So, 4 na angle bar yan, nakalapat sa every sides niya ng ano ng frame. So, gawa natin to. So, dito, ganyan. And then, dito sa kabila, meron din. Ayan. So, imagine niyo na lang ha, medyo hindi kasi maganda yung perspective ng drawing. So, itong 4 na to, pwede nyong i-fix dito yung tornilyo. And, pwedeng lalagyan natin ng frame dito. Mahalaga lagyan natin ng frame dito. Angle bar din dito. Sa ibabaw ng frame. Yan. Diyan, mas maganda, secured siya dyan. And then, syempre, dun sa kabila, lalagyan din natin. Nakakonect lang yan ang tornilyo. And then sa likod, okay? Dito sa harap, yan ang magsisilbing lock nyo, no? Yung isang angle bar dito, pagka nakakabit yan, ibig sabihin, naka-fix siya dyan sa machine. Pag tinanggal mo yung nag-iisang angle bar dito, pwede mo na siyang hugutin, no? Let's say gusto mo ilipat ng pwesto, pwede mo siyang hugutin. Yan ang purpose niyan. So yan, bali, lalagyan na rin natin siya doon para kompleto. Yan, meron din angle bar dyan na magsisilbing lock, no? Sa ilalim ng huso. So dito sa taas, kung 3 feet yan, gagawan mo rin dito ng horizontal, no? So dito, angle bar pa rin to na 3 feet pa rin para pare-pareho na lang ng size para hindi na mahirapan nyo kayo magpakat sa pagbibilan nyo. Sabihin nyo lang, bigyan mo ako ng ang calculation ko, 14 pieces na tagti 3 feet to. Tapos hahatiin nyo na lang sa gitna later. Okay? So ito 3 feet din. Ito 3 feet din to. Okay? So mangyayari, ganyan ang itsura niya. Sa perspective, teka, ano ba itsura ng perspective nito? Parang ganyan eh. Yan. Okay, so na-imagine nyo na dun sa taas may dalawang 3 feet din, no? Siyempre ito, kukonect natin to ng another angle bar. Dito kahit wala dahil magiging open yung taas niyan. So ito, kukonect natin ng angle bar. Yan. And then, another angle bar dito naman sa malapit sa level ng embudo mo. Yan, nandito. Yan, nandyan yung isang angle bar. And then doon sa kabila naman, sa kabila, meron na naman isang angle bar doon. 3 feet na naman yan, no? Teka, mali yata yung ano ko. Parang ganyan. So, imagine nyo na lang, ha? Pasensya na kayo sa drawing ko. So, mangyayari, ito, syempre connected dyan. Parang longer box lang yan. Yan, parang ganyan. Actually, mali yung drawing ko. Pero yan, ganyan na lang, no? So, yung taas, open yan. Yung baba, i-close mo yan ng pwedeng plywood
O pwede ring yero. Bahala kayo kung anong gusto nyo ilagay na material dito. Close ito hanggang dito. Hanggang dito. Hanggang dito. Para yung palay mo, dyan gagapang. Babagsak yung palay mo dito. Butas na to ngayon. Dito. Yan. Dito babagsak ang palay. Ha? Lagyan natin arrow. Yan. Hanggang dito lang yan. So, dito sa taas, di ba open yan? Yung gitna niyan, diyan nyo ilalagay yung screen na kakasya lang yung size ng palay para bumagsak dito sa baba, dito sa plywood, no? So, ito, screen na to, no? Siyempre, covered yung gilid dyan para hindi matatapon. Ginawa ko lang skeleton, no? Para ma-visualize nyo. Ito wall na to. Ayan. Siyempre, wall din to. Meron din cover yan. Ayan. Na-imagine nyo naman, no? Parang box lang yan. Yung gitna, screen. So, dito mo ibubuhos yung palay mo. Okay? Yung palay, kunyari, ito na yung palay mo. Kunwari, nandito yung palay mo, bumagsak na dito. Dahil sa lakas ng motor, may konting vibration yan. Kasi magbabibrate yan, no? Ito yung palay natin, no? Pagbagsak ng palay dyan, pupunuin mo yan ng palay. Mas madali magbuhos dito kaysa directly sa imbudo, no? Mas malaki ito, eh. Magbabibrate yan at maghuhulugan yung palay mo dito. Sa plywood, no? And then, gagapang yung palay mo. Imagine niyo itong plywood na to, medyo nakapataas dito, pababa dun sa imbudo, ha? Mas mataas dito. So, gagapang yung mga palay at babagsak dito sa imbudo. Yan. Malinis na yung palay. So, habang nagagamit mo rin yung vibration yan, mag-drain yan dito. Mag-strain yung mag-strain yan. Hihiwalay siyempre yung malalaking bato or mga dumi, di ba? Diyan yung malilinis ngayon yung ilalagay niyo sa machine natin para hindi kagad mabungi yung screen nyo. So ganyan lang. Bali, ang estimate cost ko dyan ay more or less 2,000 pesos. Kasama na yung bolts and nuts. Yung plywood hindi ko sinama, pero ganun, more or less 2,000 pesos yan. Na-order yung mga angle bars na yan sa Lazada na pre-cut na pwedeng kung anong size ang gusto mo. Let's say 3 feet, ando na, mayroon na sila nun. Or check nyo yung mga nearest hardware sa inyo at bumili kayo at ipakat nyo na ng tagti 3 feet para madali buuhin. Tapos yung mga shorter angle bar, kayo na magsusukat niyan at mag-cut ng eksaktong size, no? Basta kahit tagti 3 feet lang, okay na. So, syempre, nakatornilyo yan bawat corner niya. Yan. And then dito, pwede nyo rin butasan yung frame para i-fix nyo rin dyan, no? I-lock nyo ng tornilyo, yung dulo. And that's it. Pwede ka ng, I'm sure tatagal yung screen, no? Screen natin dyan kung laging malinis ang papasok na palay sa machine. So, hindi siya mabubungi agad. Kasi ang mga bato matitigas, makakabungi talaga yan. So, yan lang muna. Sana naintindihan nyo yung aking drawing. Maraming salamat po. Ito po si Simple Machines PH.